While breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Ano ba? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkukos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko. Kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pa akong nakapasan sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog. Hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya kung nagte-therapy ako. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo, nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist, o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung gano'n. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangang mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you guys for sharing that. So, curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinner?